Sabihin po ninyo, ang Diyos ay mabuti. May mga panahon at pagkakataon, Brad, talaga bang mabuti ang Diyos sa akin? Kasi kung talagang mabuti siya, bakit ang dami mong problema? Bakit wala akong pera? Ha? Bakit hindi ba ako makapagtrabaho? Kompleto naman ako sa dokumento. Bakit hindi ako makapag-abroad? Bakit di pa ako yung mayaman? Talaga bang may mabuting ginagawa ang Diyos sa ating buhay? Minsan hindi natin nakikita sapagkat ang tinitingnan natin yung kasalukuyan na nangyayari. Ang dapat natin gawin, tumagos yung ating tingin sa nangyayari sa kasalukuyan at tumasa kang sa unahan ay may mabuting nakalaan ng Diyos sa atin. Parang ganito. Bihira po ako magpapalakpak. Pero sige, kung gusto niyo pumalakpak, pumalakpak kayo kayo. Meron pong isang babae ang namamasukan bilang isang clerk sa isang kumpanya. Pagkatapos ng kanyang opisina, ng kanyang trabaho, siya po ay dumadaan sa mga ganitong gawain bago umuwi ng bahay. Pag siya'y dumarating na sa mga prayer meeting, kumukuha siya ng prayer request. May mga prayer request na po ba kayo? Susulat niya ang kanyang pangalan, Lord, ako po ay si ganito. Ang aking kahilingan ay ma-promote ako. Siyempre, Lord, kapag ako'y na-promote, madadagdagan ang sweldo ko. Bakit po kaya siya nagpipray na ma-promote? Para lumaki ang kanyang sweldo. Bakit naman siya nagpipray ng ganun? Kasi meron siyang nanay na nasa banig ng karamdaman. Kailangan niyang madala sa doktor, sa mamahaling ospital, makabili ng mamahaling gamot para sa kanyang ina. Kung ikaw ang Diyos na dinadalanginan ng babaeng ito, baka pagbigyan mo siya. Siguro kung ikaw yung Diyos, baka pagbigyan mo siya. Kaya lang, dumating ang panahon na karoon ng krisis doon sa kanilang kumpanya. Siyempre, dahil nagkaroon ng krisis, kailangan magbawas ng mga empleyado. Nang magkatanggalan, isa pa siya sa natanggal. Nung siya'y matanggal, nagtanong, bakit? Sa daming pwedeng matanggal, bakit ako pa? Ako na lang inaasahan ng nanay ko. Ako na lang inaasahan ng pamilya ko. Sa dami-dami ng pwedeng matanggal, bakit ako pa? Iyak siya ng iyak. Nagkukulong sa kwarto. Hindi makausap. Hanggang nagtatanong na siya, meron bang Diyos? Kayo po ba, naniniwala ng may Diyos? Sabi niya, meron bang Diyos? Kasi kung mayroong Diyos, bakit iba ang sagot ng Diyos sa aking panalangin? Imbis na ma-promote, natanggal. Lagi siya sa kwarto, di makausap, iyak na iyak. Hanggang sa ang conclusion niya, walang Diyos! Sabi niya, hindi totoong may Diyos! Kasi kung mayroong Diyos, bakit iba ang sagot sa panalangin ko? Ayaw niya nang maniwala, may Diyos. Habang siya'y nagkukulong sa kwarto, nagbukas siya ng radyo. Pagbukas siya ng radyo, sabi ng broadcaster, at meron po ngayong nagaganap na isang malaking sunog. Nang banggitin yung lugar at yung kumpanya, yun yung kumpanya na kanyang pinagtatrabahuhan. Nang magkaroon ng pagsabog, lahat ng taong nasa kumpanya patay. Nang marinig niya yun, napaluhod siya sa Diyos. Ang sabi niya, Diyos ko! Kaya mo pala ako tinanggal sa kumpanyang yun ay dahil hindi mo lang gusto na ang nanay ko ang mabuhay. Pati pala ako ay gusto mo pa rin mabuhay. Kapatid, may mabuti bang ginawa ang Diyos? So tingin niya wala. Unfair ang Diyos. Ang ganda ng kanyang panalangin pagkatapos matatanggal. Pero hindi niya alam na ang Diyos ay gumagawa sa lahat ng bagay para sa ikabubuti natin ng mga nagpapahal sa Kanya. Sige, palakpan. Minsan, marami tayong tanong, bakit nangyayari sa atin ang mga pag-ibig ko?
Mga kapatid, huwag na huwag mong kakaligtaan ang Roma 8:28. Sa lahat ng bagay, gumagawa ang Diyos para sa ikabubuti natin na mga nagmamahal sa Kanya. Maaaring kaya hindi ka pa natatanggap sa trabaho, sapagkat kapag nagkatrabaho ka na, hindi ka na makikita sa gawain. Mabuti na yung wala kang trabaho. At least, pandagdag ka sa attendance sa gawain. Minsan kasi maraming tao kapag sumasagana na, may biyaya, may pagpapala na, minsan nakakalimot kayo. Maaaring kaya hanggang ngayon, hindi ka pa nagkakapag-asawa, nagpas na edad mo sa kalendaryo. Brad, hindi nga lang sa kalendaryo. Lagpas ka sa linggo. Ang edad ko, hindi pa ako nakakapag-asawa. Baka kaya hindi ka pa nakakapag-asawa kasi kapag nag-asawa ka, bubog-bugin ka lang. At least maganda na yung wala kang asawa, malaya ka pang nakakapag-uwi. Kaya mo siya dahil. Ay isang gawain, nakaka-atid ka. Baka kaya hindi ka pa nakakapag-abroad, ay dahil baka ang masakyan mong eroplano, tamaan ng mesayro. O kaya naman, makarating ka sa bansang pupuntahan mo, mapagsamantalahan ka lang. Nung umalis ka sa Pilipinas, nakasakay ng eroplano, pag-uwi ng Pilipinas, nakakahon. Mabuti na yung hindi ka nakakapag-abroad, at least dito, malaya kang nakakapag-uri sa Diyos, kapiling mo pa yung mga mahal sa buhay. Ang Diyos ay gumagawa sa lahat ng bagay para sa ikabubuti natin na mga nagmamahal sa Kanya. Siguro, kaya nangyayari ko sa akin sapagkat may magandang layunin si Lord. Minsan, ako po ay na-assign ng bandang Rizal, mauwi na sa Rizal pa. Nag-anniversary sa isang baryo sa Talim Island, Binangonan. Nagtok ako sa anniversary gabi. After ng gawain, siyempre, pag may anniversary, ang kasunod niyan, kainan. Diba? So punta kami sa bahay ng coordinator. Habang naghahanda ng pagkain, sabi sa akin ng isang choir, brother, wala pa naman yung pagkain, pwede ba magpa-pre-order? Sabi ko, sige po. Sabi niya, Brad, hindi lang po ako magpapa-pre-order, pwede ba magkwento ng konti? Sabi ko, sige po. Nagkwento siya. Sabi niya, brother, totoo pala, mahirap pala ang magkaroon ng 13 anak. Sabi ko, ilan? 13. Sabi ko, akala ko 3 lang. Mahirap po pala, Brad, magkaroon ng 13 anak. Sabi ko, totoo po yan. Kami nga 3 lang, nahirapan eh. Tapos sa madaling araw, hindi pa sabay-sabay gigising yung mga anak namin. Gigising alas 12, titimpla ka ng gatas. Gigising alas 2, titimpla ka ng gatas. Gigising alas 4, titimpla ka ng gatas. 3 pala yun. Ikaw pa kaya 13? Mas mainam na mag-alaga ka ng 20 kalabaw kaysa sa 13 anak. Iwan mo lang sa parang sa umaga, balikan mo sa hapon, nandun pa yung kalabaw. Eh mga anak mo, pwede mo bang iwan? Sabi ko, sister, ganito na lang. Totoong mahirap magkaroon ng 13 anak. Biruin mo, bibilhan mo lang tsinelas, 13 pares. Bibilhan mo ng salawa, 13, damit, 13. Pag nag-aral pa lahat yan, 13 papabaunan mo. Siguro yung 5 kilong bigas, kulang sa iyo sa ko. Sabi ko pa. Sabi ko, ganito na lang, sister. Talagang kita ko sa kanya, problema. Hindi lang yun po, Brad, sabi niya. Meron pa po ako sa problema. Ano po yun? Pinagbabawalan kasi ako ng asawa ko na kumanta sa gawain. Sabi ko, bakit kayo pinagbabawalan? Dapat nga matuwa kayo eh. Matuwa siya eh, sapagkat kayo ay naglilingkod kay Lord. Dahil habang ikaw ay umaawit sa Panginoon, kahit anong laki ng problema mo, naiibsan yung suliranin mo. Samantala ikaw ay umaawit sa Panginoon. Bakit po ba pinagbabawalan ka? Eh kasi brother, pinagsisinusan ko yung mga lalaki doon sa mga gawain sa Pilipinas. Sabi ko, Sister Laban, sabihin mo sa kanya, nakalabing dito na tayo. Panay pa rin ang selos ko. Ano ba po, mahaba ang hair? Mahaba po. Sabi ko, ganito na lang, sister. Medyo malaking problema talaga ang magkaroon ng ganyan anak. Ganito na lang, isipin mo na lang, ngayong 13 mong anak, lalaki lahat yan. Pag ang 13 mong anak ay lumaki, magkakatrabaho lahat yan. Pag nagkatrabaho yung 13 mong anak, tuwing katapusan, mayroon kang 13 sobre. Huwag kang mainggit dun sa iisa lang ang anak. Oo, hindi sila nahirapang mag-alaga, mag-aruga, magpalaki.
Pero tuwing katapusan, isa lang ang sobre nila. Ikaw, kahit magdamot ang kalahati, may 7 sobre ka pa. Pag nagdamot yung isa, wala na sa sobre. Ano ang gusto kong puntusan sa kanya? Ang gusto kong puntusan sa kanya, wag ang kasalukuyang nangyayari ngayon ang tingnan mo. Medyo lumayo-layo ang iyong tingin. Ang tingnan mo, pagdating ng panahon, may mabuting gagawin ng Diyos. Dahil meron kang 13 anak. Hindi po parusa ang pagkakaroon ng maraming anak. Biyaya ang mga anak. Kaya sabihin mo sa katabi mo, magdagdag ka pa. Pwede ka ba? Isa pa, ako po ay na-assign ng Negros Occidental. Sa Bacolod, meron po tayong naging isang council doon. Pinapakinggan ko yung kanyang life testimony, yung kanyang patutuo bago sa tinawag ni Lord. Alam po ninyo ang karakter ko kapag ako'y na-assign sa isang gawain. Kaya ako maagang dumadating. Nakikinig po ako ng mga sharing. Kasi ako po ay marites. Hindi naman lahat ng marites bad. Meron din mga good Samaritas. Yung katabi natin, good Samaritas yan. Dahil minsan kapag nangailangan ka, hindi mo may kwento sa iba. Sila ang nagkwento ng pangailangan mo, magugulat ka na lang, may tulong na dumating dahil sa mga kaibigan mo, good Samaritas. Sabihin mo sa katabi mo, ikaw yun. Diba? Alam po ninyo, ayon sa kanyang sharing, nung nabubuhay pa ang kanyang asawa, hindi lang sila mag-asawa, magkaibigan sila, barkada pa. Ang asawa niya kasi ay pulis, kasama siyang nag-shooting, target shooting. Kasama siyang pumupunta sa mga kasino, magkasama sila. Pumupunta sila sa mga sabungan, magkasama sila. Pumupunta sila kung saan sugalan, talagang pag-asawa silang magkaibigang barkada. Alam po ninyo, ang kanyang asawa biglang kinuha ni Lord. So hindi niya matanggap yun. Ayon sa kanyang kwento. Nung ililibing na, gusto niyang tumalon. Gusto niyang sumama sa kanyang asawa. Kaya lang pinigil-pigil siya ng kanyang mga anak. Kasi sobrang sakit sa kanya. Hindi lang niya asawa, kaibigan pa kundi barkada. Nagmamahalan sila sa sabi niya, Lord, bakit mo kinuha ang asawa ko? Paano na ako? Pagkalibing ng kanyang asawa, lagi siya nakakulong sa kwarto. Hindi makausap, hindi niya pinapapasok yung kanyang mga anak. Minsan dinadala na lang siya ng pagkain. Pagkalipas ng mga ilang panahon, mayroon siyang pinsan, dumalaw. Kinausap siya, pinayuhan ng konti, tapos inanyayahan. Sabi niya, pinsan, sama ka minsan sa akin doon sa gawain ng El Shaddai. So nagpaunlak, sumama. Habang nasa gawain, kakantahan, sasayawan siya, tahimik siya. Ganun lang. Wala pakialam. First time. Linggo-linggo, sinasama siya kasi nga para mawala yung boredness niya. Mapalakot na siya. Kumikembot na. Nag-i-aiming na din. Hanggang sa katagalan, nabuksan yung kanyang isipan. Doon sa gawain sa bahay niya, mula sa gawain sa bahay niya, nagpa-prayer group siya. Hanggang sa naging coordinator ng chapter. Wow. Hanggang sa naging coordinator, naging council ng buong Negros. Alam niyo, habang siya nagpapatotoo, sabi niya, ngayon ko lang naintindihan. Kaya pala kinuha ni Lord ang aking asawa ay upang makakilala ako kay Yahweh El Shaddai. Sapagkat kung hindi ako nakakilala kay El Shaddai, sabi niya, hindi ako magiging instrumento ng gawain ng Panginoon. Sapagkat siya, mga kapatid, ay naging coordinator ng drug rehabilitation ng Bacolod, naging coordinator ng city jail ng Bacolod, at naging coordinator ng provincial jail ng Bacolod. Sabi niya, kung hindi ako nakakilala kay El Shaddai, kung hindi ako tinawag ni El Shaddai, kung hindi namatay ang aking asawa, hindi ako magiging coordinator ng drug rehabilitation ng city jail ng Bacolod at provincial jail ng Negros. Hindi ako magiging kasangkapan ng Panginoon para madala sa kanila ang mabuting balita at sila din ay maligtas kagad. Ang Diyos ay gumagawa sa lahat ng bagay para sa ikabubuti natin ng mga nagmamahal sa Kanya. Maaari na yun, hindi mo naiintindihan, hindi mo nauunawaan ang sitwasyon mo ngayon. Baka magulat ka na lang, bukas ka makalawa. Ibubuhos na ni Lord ang biyayang kinakailangan mo.
At sasabihin mo, ito pala ang plano ng Panginoon sa akin. At bago ako magtapos, kanina sa pasimula ko, naniniwala ba kayong mabuti ang Diyos? Ako din naniniwala. Pero ako nabasa ng isang babasahin. Sa isang eskwelahan, yung pinakaguro ay bumuo ng isang team para sila ay mag-camping. Pumunta sila sa isang liblib na lugar. Bago dumilin, ang ginawa ng facilitator, ng pinakaguro, bumutas ng hukay sa lupa, naglagay ng mga kahoy, sinigaan, ginawang bonfire. Habang ginagawa yung pagbo-bonfire, habang nagsisiga, meron siyang nakitang ahas na papunta dun sa apoy. Ang ginawa ng guro, hinila yung ahas para hindi masunog sa apoy. Kaya lang nagulat yung ahas, tinuklaw siya. Pagkatuklaw sa kanya, nagulat din siya. Naihagis na yung ahas. Paghagis sa ahas, sakto dun sa apoy. Ang ginawa ng guro, kumuha ng patpat. Sinungkit yung ahas, iniligtas, para hindi tuluyang masunog. Sabi ng mga estudyante, Sir, hindi ba tinuklaw ka ng ahas? Dapat pinabayaan mo na lang yung masunog. Pinabayaan mo na lang yung mamatay. Nagligtas pa. Sabi ng guro, mga anak, ang mga ganitong uri ng hayop ay mapanakit, nanunuklaw, nangangagat. Pero kahit anong pananakit meron sila, hindi nila kayang baguhin ang aking pagkatao bilang mabuting tao at bilang nagliligtas ng buhay. Ako pa lang yun. Eh di mas lalo si Lord. Kahit anong gawin natin pananakit, kahit anong gawin natin pagtalikod, kahit anong gawin natin pag-ayaw, hindi pagkilala sa Kanya, kapag lumapit ka sa Kanya, aarugain ka, yayakapin ka, tutugunin ka, pagagalingin ka, pagpapalain ka. Bakit? Hindi natin mababago ang pagiging mabuti ng Diyos sa dami ng ating mga nagawang pagkakasala at pagkukulang. Sabihin mo sa katabi mo, mabuti ang Diyos. Mga kapatid, kung mabuti ang Diyos, ito yung hamon sa atin. Sa buhay na ito, maraming mga tao sa kapaligiran natin, mapanakit. Huwag na tayo lumayo. Sa loob ng bahay, mga miyembro ng ating pamilya, mapanakit, parang ahas, nanunuklaw, masakit magsalita, nakakasakit ng damdamin. Pero, dahil anak ka ng Diyos, dapat hindi mabago ng kanilang masamang pag-uugali ang pagiging mabuti mo Kristiyano. Sa gawain din ito, maraming mapanakit. Sabihin ko sa katabi mo, hindi pa siya dumadating. Wala pa eh, hindi pa dumadating. Kayo pa lang. Sa gawain ito, maraming mapanakit. Maraming mapangsugat ng damdamin. Maraming masakit magsalita. Pero kahit anong pananakit ang kanilang ginagawa, dapat tayo mga anak ng Diyos, hindi na babago yung pagiging mabuti nating tao, mabuti nating Kristiyano, at mabuti nating naglilingkod. Palakpakan natin ang ating Panginoon na niyang na ang laking kamayo. Ayun mo, parang ayaw ko nyo. Hanggang dito sa sabi ng aklat ng Roma, ang Diyos ay gumagawa sa lahat ng bagay para sa ikabubuti natin na mga nagmamahal sa Kanya.